Napakaganda naman ng bahay na ito. Mas malaki pa yata ito kaysa sa buong barangay namin sa Bicol, bulong ni Mia sa sarili habang pinagmamasdan ang paligid ng may paghanga. Dinala siya ni Manang Clara sa opisina ng may-ari ng bahay. Si Manang Clara, na kapwa taga Bicol rin, ang tumulong sa kanya upang makapasok sa Villa Mayor family. Ito ang dahilan kung bakit siya narito ngayon. Iya, pumasok ka na sa loob, magalang na sabi ni Manang Clara. Tumango si Mia, kumatok muna sa pinto bago ito marahang binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa lamesa. Sa tansya niya, nasa edad 40 na ito, ngunit mukhang bata pa rin ang itsura. Magandang umaga po, Ma'am Victoria, magalang na bati ni Mia. Maupo ka, maikli ngunit mahinahong tugon nito. Agad namang umupo si Mia. Ako po si Mia de la Cruz, ang bagong katulong, pagpapakilala niya. Napansin ni Mia ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Ma'am Victoria. Mia de la Cruz, ilang taon ka na? Tanong nito. 22 years old po ako, sagot ni Mia ng may respeto. Medyo bata ka pa, pero ayos lang. All around ang trabaho mo dito. 25K ang sahod mo kada buwan. Pero may isang patakaran lamang, ayoko ng kahit sinong lalapit sa anak ko. Naiintindihan mo ba? Tanong nito habang bahagyang nakataas ang kilay. Tumango si Mia ng may kumpiyansa. Opo, naiintindihan ko po, ma'am, sagot niya. Maganda, pwede ka nang lumabas at pumunta sa iyong kwarto. Sasamahan ka ni Manang Clara, utos ni Ma'am Victoria. Tumango si Mia at ngumiti bago tumalikod. Sa labas, naghihintay si Manang Clara. Maraming salamat po, Manang Clara, sa pagkakataong ito, pasasalamat ni Mia ng taos-puso. Hay, wala iyon, Mia. Basta tandaan mo ang sinabi ni Ma'am Victoria, ha? Huwag na huwag kang mapapalapit sa anak niya, paalala ni Manang Clara. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, nagsalita si Manang Clara, may gagawin pa ako, Mia. Ituturo ko na lang sa'yo ang kwarto mo. Sa gawing kanan ka dumaan, at dirdiretso ka lang. May 3 kwarto doon, at ang sayo ay nasa kaliwa. Salamat po, sagot ni Mia. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang dulong bahagi ng pasilyo. Binuksan niya ang pintuan ng isang kwarto at tumambad sa kanya ang madilim na silid. May kakaibang mabangong amoy na pumuno sa kanyang ilong. Hinanap niya agad ang switch ng ilaw, at nang matagpuan ito, pinindot niya upang lumiwanag ang paligid. Pagkapindot ni Mia ng switch ng ilaw, biglang tumambad sa kanya ang isang lalaki sa loob ng silid. Sa sobrang gulat, napasigaw siya at agad na tinakpan ang kanyang bibig nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Sino ka? Malamig at matigas ang boses ng lalaki, na nagbigay ng kakaibang tensyon sa hangin. Ay ikaw, sino ka? Nauutal niyang sagot habang pilit pinapakalma ang sarili. Magnanakaw ka ba? Paano ka nakapasok dito? Sunod-sunod na tanong nito habang nanlilisik ang mga mata at matalim siyang tinitigan. Noon lang napansin ni Mia na ang lalaki ay walang pang-itaas at tanging boxer shorts lamang ang suot. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi niya alam kung dahil sa kaba o sa kakaibang presensya ng estrangherong kaharap niya. Hindi ako magnanakaw. Ako si Mia de la Cruz, ang bagong kasambahay dito sa Villa Mayor, sagot niyang may halong kaba at pagtatanggol sa sarili. Umalis ka dito, galit na utos ng lalaki. Tila napagtanto ni Mia na nagkamali siya ng kwarto. Nahihiya at nagmamadaling lumabas si Mia sa silid. Habang isinasara niya ang pinto, napaisip siya kung sino ang lalaking iyon. Siguro, isa siya sa mga anak ni Ma'am Victoria. Pagbukas niya ng kabilang kwarto, tumambad sa kanya ang isang simpleng silid. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit hindi niya maiwasang balikan sa isip ang itsura ng lalaking nakita niya. Matangkad dito, marahil nasa 5'20" o higit pa, at may matipuno ngunit hindi sobrang maskuladong pangangatawan. Ano bang iniisip mo, Mia? Bulong niya sa sarili, pilit na binubura sa isipan ang estrangherong lalaki. Matapos niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa maleta, lumabas siya ng kwarto at pinuntahan si Manang Clara upang makita ang iba pang bahagi ng mansyon. Manang Clara, may tanong po ako, ani Mia habang naglalakad sila. Ano iyon? Iya, tanong ng matanda. Kaninong kwarto po iyong nasa harapan ng kwarto ko? Tanong niya nang may halong kaba. Huwag kang papasok doon, ha, Mia. Office iyon ni Sir Adrian Villamayor, ang anak ni Ma'am Victoria,
sagot ni Manang Clara ng may diin. Nanlaki ang mga mata ni Mia sa narinig. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking nakita niya kanina ay walang iba kundi si Sir Adrian. Bakit? May problema ba? Iya, tanong ni Manang Clara nang mapansin ang reaksyon ni Mia. Mabilis na umiling si Mia. Wala po, sagot niya ng pilit na ngumingiti. Basta tandaan mo, Mia, ha? 6:00 ng umaga, kailangan gising ka na. Maghahanda ka ng almusal para sa Villa Mayor. Maaga rin pumapasok si Sir Adrian sa opisina niya, kaya siguraduhing handa ang lahat. At huwag mong kalimutan diligan ang mga halaman sa labas ng mansyon, paalala ni Manang Clara. Tumango naman si Mia bilang tugon, ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang presensya ni Sir Adrian. Samantala, nakaupo si Adrian Villamayor sa loob ng kanyang opisina. Hindi pa rin siya mapakali habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksena sa pagitan nila ng babaeng nagngangalang Mia. Muling sumagi sa kanyang alaala ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, isang titig na tila may kahulugan ngunit hindi niya moari. Napailing siya, hindi maipaliwanag kung bakit siya naiinis sa nangyari. Marahil ay dahil hindi niya gusto ang ideya na may ibang taong sumasakop sa kanyang personal na espasyo. O baka naman, may kakaiba talaga sa presensya ng babaeng iyon na hindi niya maipaliwanag. Napaungol siya at hinilat ang kanyang sentido, pilit na itinataboy ang mga naiisip. Hi, Adrian, ano bang iniisip mo? Tanong niya sa sarili habang pinipilit na ibaling ang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa. Dapat ay wala siyang pakialam sa bagong kasambahay na iyon. Isa lang siya sa maraming empleyado rito, walang espesyal. Kinabukasan, maagang nagising si Mia upang tuparin ang kanyang mga tungkulin sa mansyon. Habang abala sa kusina, tinutulungan niya si Manang Clara sa paghahanda ng almusal. Nang handa na ang mesa, narinig nila ang mga yabag mula sa hagdan. Bumaba si Sir Adrian, suot ang isang itim na long-sleeve polo na nakatupi hanggang siko at itim na slacks. Ang kanyang tindig at kisig ay hindi may kakaila, kaya't hindi napigilan ni Mia ang mapalunok. Hindi niya namalayang napatitig siya ng matagal hanggang sa biglang nag-angat ng tingin si Adrian, at nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad siyang napakurap at mabilis na ibinaling ang tingin sa mesa, kunwaring abala sa pagsasaayos ng plato. Good morning, Sir Adrian, bati ni Manang Clara na may ngiti. Good morning, malamig na sagot nito habang umupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng bigat sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, bumaba na rin si Ma'am Victoria. Ang kanyang aura ay puno ng otoridad, at bawat galaw niya ay nagpapakita ng kanyang pagiging matatag. Magandang umaga po, Ma'am Victoria, magalang na bati ni Manang Clara. Magandang umaga po, Ma'am Victoria, dagdag ni Mia, bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Tinapunan lamang sila nito ng tingin bago umupo sa lamesa. I'm going on a vacation, and I'm leaving you here. Adrian, ikaw na muna ang bahala sa kumpanya, panimula ni Ma'am Victoria, na may bahid ng utos sa kanyang boses. Where are you going, ma'am? Tanong ni Adrian sa kanyang ina, halatang walang interes ngunit nagbigay galang. Sa La Union. Manang Clara, ikaw na ang bahala sa mansyon. When I return, I will take care of arranging your business marriage, sagot ni Ma'am Victoria nang walang alinlangan. Business marriage, bulong ni Mia sa kanyang isipan, habang lihim na tumingin kay Adrian. Napansin niyang sumang-ayon ito sa kanyang ina, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila nagsasabing wala siyang pagpipilian. Yes, ma'am, sagot ni Adrian, ngunit ang tono nito ay malamig at walang emosyon. Natapos ang kanilang agahan, at umalis na rin si Sir Adrian upang pumunta sa kanyang kumpanya. Samantala, si Mia ay abala sa loob ng kwarto ni Ma'am Victoria, tinutulungan itong mag-impake para sa biyahe. Manang Clara, huwag mong kalimutan ang regulasyon sa mansyon, paalala ni Ma'am Victoria bago isara ang kanyang malita. Tumango si Mia ng magalang. Yes po, Ma'am Victoria. Good, sagot nito bago lumabas ng silid. Iniwan si Mia na nag-iisip kung ano ang naghihintay sa kanya sa mansyon na ito. Hindi nagtagal, umalis si Ma'am Victoria kasama ang dalawa niyang kasambahay papunta sa La Union. Naiwan na lamang sina Mia sa mansyon, na tila naging mas tahimik at mapayapa. Sa buong araw, masigla at masipag na ginawa ni Mia ang lahat ng mga gawain sa bahay. Nagwalis siya ng sahig, maingat na pinunasan ang mga kasangkapan,
at diniligan ang mga halaman sa hardin na para bang nagbibigay buhay sa paligid. Pagsapit ng gabi, lumapit si Mia kay Manang Clara upang magtanong. Manang, anong oras po darating si Sir Adrian? 9:00 na ng gabi, pero wala pa rin siya, sagot ni Manang Clara na may bahagyang pag-aalala. Hindi ko alam, Iya. Sumasakit na ang mata't ulo ko. Manang, magpahinga na po kayo. Ako na pong maghihintay kay Sir Adrian, magalang na tugon ni Mia. Sigurado ka ba, Mia? Opo, Manang. Ako na po ang bahala. O siya, maraming salamat, Iya. Pag dumating si Sir Adrian, pagbuksan mo agad ang gate, ha? Bilin nito bago tumalikod upang magpahinga. Lumabas si Mia sa mansyon at naupo sa harapan nito. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat, matyaga siyang naghintay. 12:00 na ng gabi ngunit wala pa rin si Sir Adrian. Maya-maya pa'y may dumating na itim na sasakyan at huminto sa tapat ng gate. Agad niyang sinalubong ito at binuksan ang gate. Bumaba si Adrian, at agad napansin ni Mia ang bahagyang tama nito sa alak. Hindi ito lasing na lasing, ngunit kapansin-pansin ang hirap nitong maglakad ng diretso. Sir Adrian, ayos lang po ba kayo? Tanong niya habang lumapit upang alalayan ito. Hindi ito sumagot, sa halip, tumitig ito sa kanya ng matagal, na para bang may bumabagabag sa isip nito. Business marriage. Bulong nito, halos hindi marinig. Nagulat si Mia sa narinig. Sa mukha ni Adrian, mababakas ang lungkot at bigat ng dinadala nito. Wala akong magawa. Dagdag pa nito, may halong hinanakit at galit sa boses. Hinawakan ni Mia ang braso nito. Sir, kailangan niyo pong magpahinga. Halika na po sa loob. Tahimik na sumunod si Adrian habang inaalalayan siya ni Mia papasok ng mansyon. Nang ihahatid na niya ito sa silid, bigla itong huminto at tinitigan siya ng malalim. Lala. Mahina nitong tawag sa kanya. Bago pa siya makapag-react, hinayla siya nito papalapit. Napasandal siya sa dibdib ng lalaki, ramdam ang init ng katawan nito sa malamig na gabi. Sir, hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang dumako ang tingin nito sa kanyang mga labi. Bago siya makaiwas, naramdaman niya ang mainit at taimtim nitong halik. Nanlaki ang kanyang mga mata, tila natigilan sa gulat. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kakaibang kilabot na damaloy sa kanyang katawan. Ang bahagyang amoy ng alak sa hininga ni Adrian ay sumayad sa kanyang bibig, ngunit hindi iyon naging hadlang upang madama niya ang sinseridad ng halik nito. Nang magkamalay si Mia sa nangyayari, mabilis niyang itinulak si Adrian at nasampal ito. Sir, lasing po kayo, mariin niyang sabi. Napakurap si Adrian, tila natauhan. Napahawak ito sa pisngi at tila nagulat sa sampal ni Mia. Samantalang si Mia, napatingin sa sariling kamay, hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Pasensya na po, Sir Adrian. Hindi ko po sinasadya, ani Mia, halos pabulong habang nakayuko. Napabuntong hininga si Adrian at tumalikod, bahagyang napailing. Ayos lang, mahinang tugon nito bago tuluyang pumasok sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Naiwan si Mia na tulala, hawak pa ang kanyang mga labi na tila may naiwan pang init mula sa halik ni Adrian. Hindi niya lubos maisip na kinuha nito ang kanyang unang halik. Higit pa roon, siya pa ang humingi ng paumanhin. Kinabukasan, kasalukuyang bumababa si Adrian mula sa hagdan. Nakasuot ito ng puting long-sleeve polo na nakatupi hanggang siko at itim na slacks na nagbigay diin sa kanyang karismatikong anyo. Pagdako ng tingin niya sa kainan, agad niyang napansin si Mia. Abala ito sa pagsasaayos ng mesa, halatang iniiwasang tumingin sa kanya. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang lambot ng labi niya. Mahina niyang bulong sa sarili, malinaw pa rin sa kanyang alaala ang nangyari kagabi. Hindi man siya ganap na lasing, sapat na ang tama ng alak upang magdulot ng ganoong pangyayari. Napatingin si Mia sa kanya, ngunit agad itong umiwas ng tingin nang mahuli niya ito. Lalo lang lumawak ang ngiti ni Adrian. Good morning, Mia, anes niya sa malalim at banayad na tinig. Halos mabulunan si Mia sa kanyang sagot. Good morning po, sir, sagot niya, halatang kinakabahan. Sa halip na umupo agad, mas inilapit pa ni Adrian ang sarili sa dalaga, dahilan upang mapa-address ito ng bahagya. Maayos ba ang tulog mo? Tanong niya, na may bahagyang pag-aalala ngunit may halong panunukso.
Nagangat ng tingin si Mia, ngunit hindi makasagot. Kasi ako, hindi, dagdag pa nito, na may bahagyang ngiti sa labi. Bahagyang napaatras si Mia, ngunit nataman nito ang gilid ng mesa, dahilan upang mawalan ng balanse. Agad na sumaklolo si Adrian, ang isang kamay ay mahigpit na nakasuporta sa kanyang bewang at ang isa ay nasa likod ng kanyang ulo. Sir, baka po makita tayo ni Manang Clara, halos pabulong ngunit nauutal na sambit ni Mia, halatang naguguluhan. Tumawa lang si Adrian, tila natutuwa sa reaksyon ng dalaga. Ayos ka lang ba, Mia? Kanina ka pang parang wala sa sarili, biglang tanong ni Manang Clara na kakapasok lamang sa silid. Umiling si Mia, pilit na pinipigilan ang kaba. Ayos lang po ako, Manang, sagot niya, pilit na mumiti. Sige, magtrabaho na tayo, sabi ng matanda bago muling bumalik sa kanyang ginagawa. Kanina pang nakaalis si Sir Adrian, ngunit ngayon lang din siya nakahinga ng maluwag. Buong gabi siyang hindi nakatulog sa nangyari kagabi, idagdag pa ang mga nangyari kanina. Habang pinupunasan ni Mia ang mga flower vase, hindi niya namalayang may papalapit na isang lalaking naka-business suit na may dalang kakaibang presensya. Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng vase, nabitawan ito ni Mia sa gulat nang marinig ang pamilyar na malalim na boses mula sa likuran. Lala, tawag nito sa kanya, puno ng awtoridad ngunit may halong lamang. Napapitlag si Mia at napaatras, muntik ng matapilok. Agad niyang ibinaba ang tingin at mahigpit na kumapit sa laylayan ng kanyang palda. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya, mahina niyang sabi, halatang kinakabahan. Tiningnan niya ang sirang vase sa sahig, at ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumindi nang marinig ang malamig na tanong ni Adrian. What did you do? Bakit po kasi kayo nagulat? Ang akala ko po, umalis na kayo papunta sa trabaho, sagot ni Mia, pilit na nagdadahilan. Napabuntong hininga si Adrian at tumingin sa sirang vase, ang mga mata nito ay tila nagtatanong ng higit pa. Alam mo bang mas mahal pa yan sa sweldo mo ng isang taon, malamig ngunit kalmadong sabi ni Adrian. Lalong lumungkot ang mukha ni Mia. Halos hindi siya makatingin sa lalaki. Pagbabayaran ko po, sir. Kahit hulugan, nauutal niyang sagot, bakas ang takot sa kanyang boses. Hindi napigilan ni Adrian ang mapangiti ng bahagya, tila aliw sa sitwasyon. Hulugan. Siguro mga 5 taon ka munang magtatrabaho dito bago mo mabayaran yan. Mabilis na yumuko si Mia upang pulutin ang mga nagkalat na piraso ng vase, ngunit bago pa niya magawa, naramdaman niya ang mainit na kamay ni Adrian na pumihil sa kanya. Hayaan mo na, basta sa susunod, huwag ka nang tatanga-tanga, sabi nito, may bahid ng paninita ngunit hindi tuluyang galit. Ano na nangyayari dito, Mia? Sir Adrian, biglang sulpat ni Manang Clara, halatang nagtataka sa eksena. Pasensya na po, Manang Clara. Hindi ko po sinasadya na mahulog ang vase, agad na paghingi ng paumanhin ni Mia, halos mangiyak-ngiyak. Ano ka ba namang bata ka? Mapapagalitan tayo ni Ma'am Victoria niyan, sabi ni Manang Clara, halatang kinakabahan din. Ngumiti ng bahagya si Adrian, tila naglalagay ng kapayapaan sa sitwasyon. It's okay, Manang Clara. It's my fault. Nagulat ko si Mia kaya niya nahulog ang vase. Don't worry, papalitan ko na lang yan. Pakilinis na lang po ito sa ibang kasambahay, mahinahon niyang utos bago muling ibinaling ang tingin kay Mia. Sumama ka sa akin, Mia, dagdag niya, sabay hawak sa braso ng dalaga at hinayla ito palabas. Sir Adrian, saan po tayo pupunta? Tanong ni Mia, halatang naguguluhan. Simula sa araw na to, you will be my secretary for a month. Sasama ka sa akin araw-araw papunta sa kumpanya, mariing sabi ni Adrian, hindi na hinintay ang pagtutol ng dalaga. Nagulat si Mia sa narinig. Po, tanong niya, hindi makapaniwala. Uulitin ko pa ba ang sinabi ko? Tanong ni Adrian, bahagyang nakataas ang kilay. Hindi na po, sir. Naiintindihan ko na po, mabilis na sagot ni Mia, halatang kinakabahan. Dinala ni Adrian si Mia sa kanyang malaking kumpanya, kung saan hindi niya lubos maisip na magiging sekretarya siya nito ng 1 buwan. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting nararamdaman ni Mia ang kakaibang tibok ng kanyang puso tuwing nasa piling ni Adrian. Samantala, si Adrian naman ay hindi rin maipaliwanag ang nararamdaman. Noong una, inakala niya na si Mia ay isa lamang ordinaryong empleyado.
Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napagtanto niyang may kakaibang presensya ang dalaga, ang kanyang inosenteng ngiti, ang kasipagan nito, at ang likas na kagandahan na tila unti-unting bumibihag sa kanyang puso. Mula nang dumating si Mia sa buhay ni Adrian, tila nagkaroon ng bagong liwanag ang madilim na mundo nito. Sa kabila ng kayamanan at kapangyarihan, matagal nang nararamdaman ni Adrian na siya'y parang ibong nakakulong sa isang gintong hawla, nakikita ng lahat na malaya, ngunit sa totoo'y bihag ng mga desisyong hindi kanya. Ang kanyang ina ang laging may kontrol sa lahat, mula sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya hanggang sa mga pinaka-personal na aspeto ng kanyang buhay. Hindi kailanman nagkaroon si Adrian ng pagkakataong sundin ang sariling kagustuhan o gumawa ng mga bagay na tunay niyang nais. Ngunit sa pagdating ni Mia, tila nagbago ang lahat. May dala itong kakaibang saya at init na matagal nang nawala sa kanyang mundo. Sa bawat ngiti at simpleng biro ni Mia, unti-unting gumagaan ang bigat na matagal nang pasan ni Adrian. Sa piling nito, nararamdaman niyang maaari siyang maging siya, walang kailangang patunayan, walang maskarang kailangang isuot. Isang gabing tahimik, nagpa siya si Mia na lumabas at maglakad-lakad sa likod ng mansyon. Naupo siya sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Mahigit isang buwan na siyang nagtatrabaho sa bahay ng mga Villa Mayor, ngunit hindi niya mapigil ang madama ang lungkot at pangungulila sa kanyang pamilya sa Bicol. Kumusta na kaya sila mama at papa sa Bicol? Mahina niyang bulong sa sarili, habang pinipigilan ang luha. Anong oras na? Bakit narito ka pa sa labas? Isang malalim na boses ang pumukaw sa kanyang pagkakaupo. Nagulat si Mia at mabilis na tumayo. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Adrian sa ganitong oras ng gabi. Sir, bakit gising pa po kayo? Tanong niya, bahagyang nag-aalala. Hindi ako makatulog, sagot nito, sabay lakad palapit sa kanya. Naupo ito sa tabi niya, pinatong ang mga siko sa tuhod at tila malalim ang iniisip. Sir Adrian, pumasok na po kayo sa loob. Baka magkasakit kayo niyan, sabi ni Mia, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Adrian, at bahagyang inilapit ang mukha sa kanya. Ayos lang, nandyan ka naman para alagaan ako, hindi ba? Biro nito, may halong lamang. Hay nako, Sir Adrian. Dagdag naman yan sa mga gawain ko, sagot ni Mia, sabay iling at ngiti. Tumawa si Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang lungkot. Is it fun there? Biglang tanong nito, seryoso. Nagtaka si Mia at napatingin sa kanya. Ang alin po, Sir Adrian? In Bicol, sagot nito, halos pabulong. Ngumiti si Mia, tila naalala ang mga masasayang alaala sa probinsya. Oo naman po, masaya ang buhay sa probinsya, payapa, maganda, at simple. Walang ingay ng syudad, walang stress ng trabaho. Kung hindi lang talaga namin kailangan ng pera, hindi na sana ako umalis doon. Napansin ni Mia ang biglang pananahimik ni Adrian. Para bang may iniisip ito ng malalim. Sounds like a dream, mahina nitong sabi, tila may hinahanap na hindi maabot. Nararamdaman ni Mia ang bigat ng damdamin ni Adrian. Kahit nasa kanya na ang lahat, tila may bagay pa rin itong hinahanap. Pwede mo ba akong dalhin doon? Tanong nito, puno ng pag-asa sa tinig. Nagulat si Mia, ngunit ngumiti rin. Kung gusto niyo po, Sir Adrian. Sigurado akong magugustuhan niyo roon. Masayang tumango si Mia. Oo naman po, basta papayagan lang kayo ni Ma'am Victoria. That's it, mahina nitong sabi. Ang pagiging perfect na anak, ang mga expectations, ang buhay na parang idinidikta na sa'yo bago mo pa man gustuhin, pinto nito bago muling nagsalita. Simula pagkabata, alam ko na ang mga dapat kong gawin, kung saan ako pupunta, at kung paano dapat ako umaakto. Hindi ko na nakuha pang mabuhay para sa sarili ko. Bawat desisyon, kailangang gusto ni Ma'am. Hindi ako nagkaroon ng karapatang pumili na mag-isa. Napabuntong hininga si Adrian at saka napatingin kay Mia. Bakit po kasi kayo nagugulat? Ang akala ko po, umalis na kayo papunta sa trabaho, dahilan ni Mia. Napabuntong hininga si Adrian at tumingin sa sirang vase. Alam mo bang mas mahal pa yan sa sweldo mo ng isang taon? Tanong ni Adrian. Lalong lumungkot ang mukha ni Mia. Hindi niya alam kung anong gagawin. Pagbabayaran ko po, sir. Kahit hulugan, nauutal na sagot ni Mia. Hindi napigilan ni Adrian ang mapangiti ng bahagya. Hulugan.
Siguro mga 5 taon ka munang magtatrabaho dito bago mo mabayaran yan. Mabilis na yumuko si Mia upang pulutin ang mga nagkalat na basag na vase, ngunit bigla na lamang niyang naramdaman ang kamay ni Adrian na pinigilan siya. Hayaan mo na. Basta sa susunod, huwag ka nang tatanga-tanga, sabi nito. Ano na nangyayari dito, Mia? Sir Adrian, sulpot ni Manang Clara. Pasensya na po, Manang Clara. Hindi ko po sinasadya na mahulog ang vase, paghingi niya ng paumanhin sa ginang. Ano ka ba namang bata ka? Mapapag-alitan tayo ni Ma'am Victoria niyan, sabi ni Manang Clara, halatang kinakabahan. Pasensya na po kayo, sambit ni Mia, halos mangiyak-ngiyak. Ngumiti naman si Adrian. It's okay, Manang Clara. It's my fault. Nagulat ko si Mia kaya niya nahulog ang vase. Don't worry, papalitan ko na lang yan. Pakilinis na lang po ito sa ibang kasambahay, anito bago tumingin kay Mia. Sumama ka sa akin, Mia, dagdag niya at hinawakan ang braso ng dalaga bago siya hinayla paalis. Sir Adrian, saan po tayo pupunta? Tanong ni Mia. Simula sa araw na to, you will be my secretary for a month. Sasama ka sa akin araw-araw papunta sa kumpanya, sabi nito. Nagulat naman si Mia. Po, tanong niya, hindi makapaniwala. Uulitin ko pa ba ang sinabi ko? Hindi na po, sir. Naiintindihan ko na po, nauutal na sagot ni Mia. Dinala ni Adrian si Mia sa malaking kumpanya na pagmamay-ari niya. Hindi niya lubos maisip na magiging sekretarya siya nito ng 1 buwan. Dahil din doon, lalong napalapit si Mia at si Adrian sa isa't isa. Sa bawat araw na magkasama sina Mia at Adrian, unti-unting nadarama ni Mia ang kakaibang tibok ng kanyang puso tuwing kasama si Adrian. Samantala, si Adrian naman ay hindi rin maipaliwanag ang kanyang nadarama. Noong una, inakala niyang isa lamang si Mia sa mga empleyadong darating at aalis sa kanila. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napagtanto niyang iba ang presensya nito. Ang paraan ng pagtawa ng dalaga, ang kasipagan at dedikasyon nito, at ang simpleng kagandahan, lahat ng ito'y unti-unting bumihag sa puso ni Adrian. Simula nang pumasok si Mia sa buhay ni Adrian, pakiramdam niya ay biglang nagkaroon ng kulay ang kanyang mundo. Sa matagal na panahon, pakiramdam niya ay parang siya'y isang ibong nakakulong sa isang hawla, mayaman, makapangyarihan, ngunit hindi niya naramdamang maging malaya. Ang kanyang ina ang laging nagdedesisyon para sa kanya, mula sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya hanggang sa kanyang personal na buhay. Hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong sundin ang sariling kagustuhan. Maging sa mga bagay na gusto niyang gawin, palaging may pamantayang kailangang sundin. Ngunit nang dumating si Mia, unti-unting nagbago ang lahat. May kakaiba itong dalang saya at isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Sa tuwing kausap niya ito, pakiramdam niya ay kaya niyang maging siya, walang kailangang patunayan. Sa bawat simpleng ngiti at biro ni Mia, parang nagiging magaan ang kanyang mundo. Gabing-gabi na nang maisipan ni Mia na lumabas sa mansyon. Pumunta siya sa likod ng mansyon at naupo sa ilalim ng puno. Mahigit 1 buwan na siyang nagtatrabaho sa bahay ng Villa Mayor. Hindi niya mapigil ang madama ang lungkot at pangungulila sa kanyang pamilya sa Bicol. Kumusta na kaya sila mama at papa sa Bicol? Bulong ni Mia sa kanyang sarili. Anong oras na? Bakit narito ka pa sa labas? Nagulat si Mia at mabilis na tumayo. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Adrian sa ganitong oras ng gabi. Sir, bakit gising pa po kayo? Tanong niya dito. Hindi ako makatulog, sagot nito. Lumapit ito sa kanya at naupo rin sa ilalim ng puno. Ipinatong nito ang mga siko sa kanyang tuhod. Bumalik si Mia sa pagkakaupo. Tuwing kasama niya ito, hindi na siya naiilang. Pumasok na po kayo sa loob, Sir Adrian. Baka magkasakit kayo niyan, turan niya. Ngumiti naman ito at inilapit ang mukha sa kanya. Ayos lang. Nandyan ka naman para alagaan ako, hindi ba, Anito? Hay nako, Sir Adrian. Dagdag naman yan sa mga gawain ko, nakangiting biro ni Mia habang bahagyang umiiling. Tumawa naman si Adrian at sandaling pinagmasdan siya bago muling nagsalita. Is it fun there? Nagtataka siyang napatingin sa lalaki. Ang alin po, Sir Adrian? Tanong niya habang bahagyang nakakunot ang noo. In Bicol, sagot nito. Ngumiti naman si Mia. Oo naman po, masayang buhay sa probinsya, payapa, maganda, at masaya. Ang sarap ng buhay, lalo na kapag walang problema, walang ingay ng syudad, at walang stress ng trabaho.
Kung hindi lang talaga namin kailangan ng pera, hindi na sana ako umalis doon. Napansin niyang natahimik si Adrian, para bang may iniisip ito. Sounds like a dream, mahina nitong sabi. Nakaramdam siya ng lungkot mula kay Adrian, para bang kahit nasa lalaki na ang lahat, mayroong bagay pa ring hindi nito matakasan. Pwede mo ba akong dalhin doon? Tanong nito. Masayang tumango si Mia. Oo naman po, basta papayagan lang kayo ni Ma'am Victoria. That's it, mahina nitong sabi. Ang pagiging perfect na anak, ang mga expectations, ang buhay na parang idinidikta na sa'yo bago mo pa man gustuhin, pinto nito bago muling nagsalita. Simula pagkabata, alam ko na ang mga dapat kong gawin, kung saan ako pupunta, at kung paano dapat ako umaakto. Hindi ko na nakuha pang mabuhay para sa sarili ko. Bawat desisyon, kailangang gusto ni Ma'am. Hindi ako nagkaroon ng karapatang pumili na mag-isa. Napabuntong hininga si Adrian at saka napatingin kay Mia. Kaya siguro gustong-gusto kong marinig ang mga kwento mo tungkol sa Bicol, aniya. Napalunok si Mia. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Sir Adrian. Minsan, napapaisip ako, what if hindi ako si Adrian Villamayor? What if hindi ako ang tagapagmana ng kumpanya? Siguro, katulad mo rin ako, malaya, nag-isip siya sandali bago marahang nagsalita. Hindi naman po natin kinakailangan na sundin ang lahat ng idinidikta ng ating mga magulang. Ipaalam natin sa kanila ang gusto nating gawin, sagot ni Mia. Bakit hindi niyo po sabihin kay Ma'am Catherine na gusto niyo? Tanong ni Mia. Ganun pa rin, Mia. Alam kong hindi siya papayag. Sa tingin mo, papayag siyang i-cancel ang business marriage kapag sinabi kong ayoko magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal? Malungkot na tanong ni Adrian. Hindi na kaimik si Mia. Totoo nga ang sinasabi ni Adrian sa kanya, strike to ang ina nito at palaging nasusunod sa mga bagay para sa anak. Nang gabing iyon, napagtanto ni Adrian ang isang bagay na matagal na niyang pilit na itinatanggi, nagugustuhan na niya si Mia. Idinidikta ng kanyang puso ang pangalan ni Mia. Isang buwan pa lang silang magkakilala, ngunit para bang kay tagal na niyang hinahanap ang ganitong pakiramdam, ang pakiramdam na may isang taong hindi lang basta bahagi ng kanyang buhay, kundi isang taong gusto niyang ipaglaban. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang gusto niyang lumaban. Hindi para sa negosyo o para sa kanyang ina, kundi para sa sarili niyang kaligayahan. Ma'am, bakit kayo nandito? Tanong ni Adrian nang tumayo siya mula sa kanyang opisina nang pumasok ang kanyang ina. Kagagaling ko lamang sa Monteverde Residence. Okay na ang mga papeles sa kasal niyo ng anak ni Juancho. We just need to set a date for the ceremony, sagot ni Catherine. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Ma'am, hindi ba't parang ang bilis naman? Hindi pa ako ready. Napuno ng pagtataka ang mukha ng ina nitong si Catherine. What are you saying, Adrian? Bakit pumayag ka na kung hindi ka handa? Kailangan ba talagang pakasalan ko siya para sa kumpanya, ma'am? Stable naman ang company, sagot ni Adrian. Nonsense, Adrian. Ginagawa ko ito para sa ikauunlad ng kumpanya. Hindi ko hahayaang gumuho ang kumpanyang ipinagkatiwala sa atin ng ama mo. We need to keep it stable, madiin niyang sagot. Ma'am, hindi biro ang kasal. Sigurado yun. Isa pa, ayokong magpakasal sa babaeng hindi ko naman gusto. Please, ma'am, lakas loob na sagot ni Adrian. Ngunit nagalit lamang ang kanyang ina. Ano ba nangyayari sa'yo, Adrian? Pakiramdam ko ay bigla ka na lang nag-iba. Dati naman, hindi ka tumututol sa mga bagay na nakalaan na para sa'yo, galit nitong sabi bago lumabas ng opisina. Naiwan si Adrian na nakatayo sa kanyang opisina, naguguluhan. Kinabukasan, matapos ang agahan, agad na pinatawag si Mia ni Ma'am Catherine. Pagpasok sa loob ng opisina nito, naramdaman na ni Mia ang tensyon sa bawat sulok ng silid. Umupo siya at humarap kay Ma'am Catherine. What's going on between you and my son, Mia? Tanong nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mia, halatang kinakabahan. Mababakas ang galit sa mukha ni Ma'am Catherine. Itinaas nito ang kamay bago madiin na hinampes sa lamesa. Hindi ka na nakinig, Mia. I already warned you, not just once. Ma'am Catherine, mali po kayo ng inaakala, sagot ni Mia. Really? Then what happened to my son? He wanted to cancel the business marriage. I know it's because of you, Mia, galit na sagot nito. Ma'am, wala po kaming ugnayan ni Sir Adrian.
Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko, tanggi ni Mia. This is your final warning, Mia. If you want to stay here, then stay away from my son. You're not worthy of him, and I won't allow someone like you to ruin his future, madiin na sabi ni Ma'am Catherine. Dahil sa takot na matanggal sa trabaho, ginawa ni Mia ang lahat upang iwasan si Sir Adrian. Sa bawat araw na lumipas, labis siyang nagigilty tuwing kinakausap siya ni Adrian. Ngunit kung hindi tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan, hindi niya ito pinapansin. Sa mga nagdaang linggo, labis na nagtataka si Adrian sa biglaang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ni Mia. Pakiramdam niya ay iniiwasan siya nito, ngunit hindi niya alam kung bakit. Parang bumalik ang dating Mia noong mga unang araw niya pa lang sa mansyon. Manang Clara, pakisabi po kay Mia na dalhin niya ang mga dokumento ko sa opisina, utos ni Adrian. Ako na lang po, Sir Adrian, sagot ni Manang Clara. No, huwag niyo na pong abalain ang sarili niyo, Manang. Hayaan niyo na lang po si Mia, sagot ni Adrian bago niya ito talikuran at dumiretso sa kanyang opisina. Nakaupo siya roon, matimtim na hinihintay ang pagbukas ng pinto. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng opisina. Tahimik na pumasok si Mia, dala ang mga papeles na iniutos niyang dalhin. Hindi siya nito tinitignan, hindi man lang siya binati. Tahimik na inilapag ang mga dokumento sa mesa at tila nagmamadaling lumabas. Lala, tawag niya dito. Natigilan si Mia sa paglalakad, ngunit hindi ito lumingon sa kanya. Lala, ano ba nangyayari? Bakit mo ako iniiwasan? Sunod-sunod niyang tanong. Lumapit siya dito at hinarap ang dalaga. Wala naman po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Malamig na sagot nito, hindi man lang siya sinulyapan. Napabuntong hininga si Adrian. Huwag mo akong lokohin, Mia. Alam ko may nangyari. Sabihin mo sa akin. Sir, hindi na po tama to. Mahina ngunit matigas na sagot ni Mia. Tama. Anong hindi tama? Tanong ni Adrian. Humakbang siya palapit, dahilan para mapa-address si Mia. Anong hindi tama, Mia? Ang nararamdaman ko para sa'yo. O ang nararamdaman mo para sa akin. Napakagatlabi si Mia. Ano bang sinasabi niyo, Sir Adrian? I like you, Mia. Gusto kita, pag-amin niya dito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sinabi ni Adrian. Huwag naman po kayong magbiro ng ganyan, nauutal na sagot ni Mia. Do you really think I'm joking with you? Tanong niya dito. I'm serious. Simula nang dumating ka, nagbago lahat ang aking pananaw sa buhay. Akala ko sapat ng mabuhay ayon sa dikta ng iba, ni Ma'am, ng kumpanya, ng mga responsibilidad na iniatang sa akin. Pero nang makilala kita, doon ko lang napagtanto kung ano talaga ang gusto ko. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Hindi ito tungkol sa katayuan ko. Tungkol ito sa akin. Sa atin. Hindi tayo pwede, Sir Adrian. Malilintikan tayo ni Ma'am Catherine, sagot ni Mia. So, yan ang rason kaya mo ako iniiwasan, tanong ni Adrian. Oo, Adrian. Nakasalalay dito ang trabaho ko. Kinakailangan ako ng pamilya ko. Ilang beses na akong binalaan ni Ma'am Catherine na lumayo at iwasan ka, napayuko ang dalaga. Doon na tuluyang nakumpirma ni Adrian ang hinala niya. Hindi mo kailangan lumayo dahil lang sa sinabi niya, mariing sagot ni Adrian. Mariing umiling si Mia at pilit na itinatago ang luha. Sir, hindi po ganoon kadali ang lahat. Hindi ko kaya maging dahilan ng gulo sa pamilya mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ko gustong lumaban, sagot ni Adrian. At kung kailangang pumili sa pagitan ng responsibilidad at kaligayahan, sa unang pagkakataon, pipiliin ko ang sarili ko. Pipiliin kita, Mia. I like you too, Sir Adrian. Gusto rin kita. Pero, hindi pwede. Hindi talaga pwede, lumuluhang sagot ni Mia, na nagpagulat kay Adrian. Hindi niya lubos maisip na magustuhan din siya nito. Kung ganoon, hindi lang siya ang may gusto rito, pati na ang dalaga ay gusto rin siya. At nang aalis na ang dalaga, bigla niya itong hinayla. Ipinaglandas niya ang kamay niya sa bewang nito at hinigpitan ang hawak, tila ba ayaw na niyang pakawalan si Mia. Lala, mahinang tawag niya dito. Dahan-daang inilapit ni Adrian ang mukha niya. Adrian, mahina nitong bulong. Ngunit hindi niya na ito binigyan ng pagkakataong magdalawang isip pa. Marahan niyang idinampi ang kanyang labi sa labi ni Mia. Nang hindi ito umiwas,
Mas lalo niyang pinalalim ang halik at hinigpitan ang pagkakahawak sa bewang nito, bago hinayla palapit sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang labi, at sa munting pagkakataong bumuka ang labi ni Mia upang huminga, marahan niyang ipinasok ang kanyang dila sa loob nito. Inilapat ni Adrian ang kamay niya sa likod ni Mia, ninanamnam ang lambot ng balat nito sa kanyang palad. Samantalang ang kamay ni Mia ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, habol sila pareho ng hininga. Lala, mahal mo ba ako? Diretsang tanong ni Adrian. Natigilan si Mia, ramdam nito ang bilis ng tibok ng puso. Sir, mahal mo ba ako? Muling ulit ni Adrian. Kagat-labing tumango si Mia. Oo, sir. Pero, huwag mong sabihin na hindi tayo pwede, putol ni Adrian. Dahil kung ako lang ang masusunod, gusto kitang ipaglaban. Gagawin ko yun. Hindi kita hahayaan. Pero paano? Hindi papayag si Ma'am Catherine, mahina nitong tugon. Alam ko, sagot ni Adrian. Kaya habang wala pa tayong lakas ng loob na sabihin sa lahat, atin muna to. Walang ibang dapat makaalam. But Mia, this isn't a secret because I'm ashamed. It's a secret because I want to protect you. Napatingin ang dalaga kay Adrian. Sigurado ka ba, sir? Ngumiti si Adrian at hinawakan ang pisngi nito. Simula ngayon, huwag mo na akong tawagin na sir. Adrian lang. Bago pa makasagot ang dalaga, muli niyang idinampi ang mga labi niya kay Mia. 2 buwan na rin ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Sa 2 buwan na iyon, lihim ang kanilang relasyon. Maingat ang kanilang pagkikita kahit naroon lamang sila sa iisang bahay. Ayaw nila na mayroong makaalam sa relasyon nilang dalawa, lalo na si Ma'am Catherine. What is it, ma'am? Tanong ni Adrian pagpasok sa opisina ng kanyang inang si Catherine. Maupo ka, Anito. Umupo si Adrian at hinarap ang kanyang ina. Nagtataka siya nang mapansin nitong nakangiti at masaya. About the business marriage. Simula ni Catherine. Mama, putol niya dito. 2 buwan na, Adrian. Hindi na ito maaring ay delay. We have already decided the wedding will take place 2 weeks from now. Napakagat-labi si Mia. Ano bang sinasabi niyo, Sir Adrian? I like you, Mia. Gusto kita, pag-amin niya dito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sinabi ni Adrian. Huwag naman po kayong magbiro ng ganyan, nauutal na sagot ni Mia. Do you really think I'm joking with you? Tanong niya dito. I'm serious. Simula nang dumating ka, nagbago lahat ang aking pananaw sa buhay. Akala ko sapat ng mabuhay ayon sa dikta ng iba, ni ma'am, ng kumpanya, ng mga responsibilidad na iniatang sa akin. Pero nang makilala kita, doon ko lang napagtanto kung ano talaga ang gusto ko. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Hindi ito tungkol sa katayuan ko. Tungkol ito sa akin. Sa atin. Hindi tayo pwede, Sir Adrian. Malilintikan tayo ni Ma'am Catherine, sagot ni Mia. So, yan ang rason kaya mo ako iniiwasan, tanong ni Adrian. Oo, Adrian. Nakasalalay dito ang trabaho ko. Kinakailangan ako ng pamilya ko. Ilang beses na akong binalaan ni Ma'am Catherine na lumayo at iwasan ka, napayuko ang dalaga. Doon na tuluyang nakumpirma ni Adrian ang hinala niya. Hindi mo kailangan lumayo dahil lang sa sinabi niya, mariing sagot ni Adrian. Mariing umiling si Mia at pilit na itinatago ang luha. Sir, hindi po ganoon kadali ang lahat. Hindi ko kaya maging dahilan ng gulo sa pamilya mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ko gustong lumaban, sagot ni Adrian. At kung kailangang pumili sa pagitan ng responsibilidad at kaligayahan, sa unang pagkakataon, pipiliin ko ang sarili ko. Pipiliin kita, Mia. I like you too, Sir Adrian. Gusto rin kita. Pero, hindi pwede. Hindi talaga pwede, lumuluhang sagot ni Mia, na nagpagulat kay Adrian. Hindi niya lubos maisip na magustuhan din siya nito. Kung ganoon, hindi lang siya ang may gusto rito, pati na ang dalaga ay gusto rin siya. At nang aalis na ang dalaga, bigla niya itong hinayla. Ipinaglandas niya ang kamay niya sa bewang nito at hinigpitan ang hawak, tila ba ayaw na niyang pakawalan si Mia. Lala, mahinang tawag niya dito. Dahan-daang inilapit ni Adrian ang mukha niya. Adrian, mahina nitong bulong. Ngunit hindi niya na ito binigyan ng pagkakataong magdalawang isip pa. Marahan niyang idinampi ang kanyang labi sa labi ni Mia. Nang hindi ito umiwas,
Mas lalo niyang pinalalim ang halik at hinigpitan ang pagkakahawak sa bewang nito, bago hinayla palapit sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang labi, at sa munting pagkakataong bumuka ang labi ni Mia upang huminga, marahan niyang ipinasok ang kanyang dila sa loob nito. Inilapat ni Adrian ang kamay niya sa likod ni Mia, ninanamnam ang lambot ng balat nito sa kanyang palad. Samantalang ang kamay ni Mia ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, habol sila pareho ng hininga. Lala, mahal mo ba ako? Diretsang tanong ni Adrian. Natigilan si Mia, ramdam nito ang bilis ng tibok ng puso. Sir, mahal mo ba ako? Muling ulit ni Adrian. Kagat-labing tumango si Mia. Oo, sir. Pero, huwag mong sabihin na hindi tayo pwede, putol ni Adrian. Dahil kung ako lang ang masusunod, gusto kitang ipaglaban. Gagawin ko yun. Hindi kita hahayaan. Pero paano? Hindi papayag si Ma'am Catherine, mahina nitong tugon. Alam ko, sagot ni Adrian. Kaya habang wala pa tayong lakas ng loob na sabihin sa lahat, atin muna to. Walang ibang dapat makaalam. But Mia, this isn't a secret because I'm ashamed. It's a secret because I want to protect you. Napatingin ang dalaga kay Adrian. Sigurado ka ba, sir? Ngumiti si Adrian at hinawakan ang pisngi nito. Simula ngayon, huwag mo na akong tawagin na sir. Adrian lang. Bago pa makasagot ang dalaga, muli niyang idinampi ang mga labi niya kay Mia. 2 buwan na rin ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Sa 2 buwan na iyon, lihim ang kanilang relasyon. Maingat ang kanilang pagkikita kahit naroon lamang sila sa iisang bahay. Ayaw nila na mayroong makaalam sa relasyon nilang dalawa, lalo na si Ma'am Catherine. What is it, ma'am? Tanong ni Adrian pagpasok sa opisina ng kanyang inang si Catherine. Maupo ka, Anito. Umupo si Adrian at hinarap ang kanyang ina. Nagtataka siya nang mapansin nitong nakangiti at masaya. About the business marriage. Simula ni Catherine. Mama, putol niya dito. 2 buwan na, Adrian. Hindi na ito maaring i-delay. We have already decided the wedding will take place 2 weeks from now. Sakay ng kotse, ay mabilis na pinaharurot ni Adrian ang sasakyan. Hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan ang sinabi ng inang si Victoria. Wala siyang magawa, hindi niya kayang pigilan ang kasal. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Matapos ang ilang oras sa biyahe, huminto si Adrian sa isang bar. Pumasok siya sa loob at doon ay uminom siya ng uminom. Napabuntong hininga siya habang tinutungga ang alak sa kanyang baso. Nagsimula nang dumami ang tao sa bar, ngunit hindi niya iyon alintana. Another one, utos niya sa bartender sabay abot ng baso. Ilang oras siyang nanatili sa bar, nilulunod ang sarili sa alak. Hindi niya namalayan ang oras at umuwi lamang siya nang sumapit ang 11:00 ng gabi. Kaya pa naman niyang mag-drive dahil malakas ang kanyang alcohol tolerance. Sanay na siya sa pag-inom at hindi basta-basta nalalasing. Ramdam niya ang epekto ng alak sa kanyang katawan, ngunit nanatiling malinaw ang kanyang isipan at kontrolado pa rin niya ang kanyang mga kilos. Sa kabilang banda, taimtim na naghihintay si Mia sa labas ng mansyon. Hindi mapakali sa paghihintay sa pag-uwi ni Adrian. Kanina pa siyang nandoon, palakad-lakad, panakanak ang sinusulyapan ng kalsadang dadaanan nito. Mababakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Natitiyak ni Mia na may mabigat na pinagdaanan si Adrian kaya hindi pa rin ito umuuwi hanggang ngayon. Mag-aalas 2 na ng hating gabi. Sa wakas, dumating si Adrian. Pagkababa ni Adrian mula sa sasakyan, agad niya itong sinalubong. Adrian, anong nangyari sa'yo? Kanina pa kitang hinihintay, tanong ni Mia, puno ng pag-aalala ang tinig. Kagaya ng hinala ni Mia, nakainom ito. Nilapitan siya ni Adrian at nagulat siya nang bigla na lamang siyang higitin nito bago siya ikinulong sa mga bisig nito. Ngumiti si Adrian sa kanya. Ngayon nandito ka na, pakiramdam ko nawawala ang problema ko, Mia. Marahan niya itong itinulak, baka may makakita sa atin, bulong ni Mia. Halika na, aalalayan kita papunta sa kwarto mo. Ay nalalayan ni Mia si Adrian papunta sa kwarto nito. Marahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Maingat niyang inihiga si Adrian sa malambot na kama, hinubere niya ito ng sapatos, at inayos ang kumot sa tabi. Magpahinga ka na, Adrian, sambit ni Mia sa mahinang tinig. Hahakbang na sana siya palayo nang bigla na lamang nitong hinayla ang kanyang braso.
Hindi niya inaasahan ang ginawa ni Adrian. Mabilis siyang nawalan ng balanse dahilan upang malaglag siya sa bisig nito. Napapikit siya sa gulat, at bago pa niya maunawaan ang nangyayari, naramdaman na lamang niya ang mainit na hininga ni Adrian na malapit sa kanyang mukha. Pumaibabaw si Adrian, tinitigan nito ang kanyang mapupulang labi. Magsasalita pa sana siya nang maramdaman na lang niya ang mainit at marahang pagdampi ng labi nito sa kanya. Nalalasahan niya ang tamis ng halik at ang bahagyang lasa ng alak na nanggagaling kay Adrian. Napapikit siya at hindi alam kung itutulak ito palayo o pababayaan ang sarili na malunod sa init ng mga sandaling iyon. Tahimik ang buong silid. Tanging ang marahang paghinga ni Adrian at Mia ang maririnig. Nananatili si Adrian sa ibabaw niya. Lala. Mababakas ang pagnanasa sa tinig ni Adrian. Dahan-daang hinaplos nito ang pisngi ni Mia. Napalunok naman si Mia, ramdam niya ang mainit na kamay ni Adrian sa kanyang balat. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Mia at mas hinigpitan ang hawak nito. Ngayong gabi, pwede na ba kitang angkinin? Tanong nito, puno ng pag-aasa. Pero hindi ko gagawin yun kung ayaw mo. Adrian, mahina niyang tawag sa pangalan nito. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata bilang sagot sa tanong ng binata. Naramdaman na lamang ni Mia ang init ng hininga ni Adrian sa kanyang balat bago nito idampi ang labi nito sa kanya. Unay marahan, tila tinatansya ni Adrian ang kanyang pagtugon. Ngunit nang hindi siya tumutol, naging mas mariin at mas mainit ang halik nito. Mula sa kanyang labi, bumaba ang mga halik ni Adrian sa kanyang leeg. Napasinghap si Mia nang maramdaman ang dahan-daang paghagod ng kamay nito sa kanyang ibaba. Lala, bulong ni Adrian, sigurado ka ba? Dahan-daang damilat si Mia. Oo, Adrian, mahinang sagot niya. Nagpatuloy si Adrian sa ginagawa nito. Naramdaman na lamang ni Mia na isa-isa nitong tinatanggal ang kanyang kasuotan. Ito ang unang beses na mayroong nakakita sa katawan ni Mia. Ang kanyang balat na porselana at makinis ay nagbigay ng kakaibang init sa silid. Napakurap si Adrian at ilang beses na lumunok habang pinagmamasdan ng maigi ang katawan ni Mia. Parang lalo itong hinihigop ng init at pagnanasa. Bawat parte ng katawan ni Mia ay mariing hinawakan ng lalaki. Huminto ito sa kanyang collarbone na tila naglalaro sa kulay ng kanyang balat. Napasinghap ang dalaga. It's okay, bulong ni Adrian sa kanya at hinalikan siya nito sa pisngi. Makalipas ang ilang minuto, hinubad ni Adrian ang kanyang damit at tumambad kay Mia ang matipuno nitong katawan. Pagkatapos, isinunod nito ang pantalon. Bumungad sa dalaga ang nakaumbok nitong alaga. Hindi na rin ito nagpatumpik-tumpik pa at agad hinubad ang natitirang saplot. Nang laki ang mga mata ni Mia nang masilayan ang naghuhumindig nitong alaga, napakalaki at tila nag-aalab pa. Napalunok si Mia, tila gustong umatras. I'll be gentle, sabi ni Adrian. Hinalikan pa siya nito bago kinuha ang isang bote ng langis mula sa drawer. Ibinuhos iyon ni Adrian sa kanyang balat at dahan-daang hinaplos ang kanyang katawan. Isinentro nito ang sarili, tila isang mandirigmang handang sumalakay. Adrian, nauutal na tawag ni Mia sa pangalan nito. Hindi ko yata kakayanin yan. Ngumiti lamang si Adrian. Don't worry, Mia, you'll be fine. Teka lang, naputol ang sasabihin ni Mia nang bigla na lamang niyang maramdaman ang isang bagay na bumaon sa kanya. Sa unay masakit, pero habang tumatagal ay nagugustuhan na niya iyon. Naramdaman na lamang ni Mia ang mainit na likidong damaloy sa kanya bago narating ang sukdulan ng gabing iyon. Magkasama silang nahiga sa iisang kama, kapwa ninanamnam ang init ng yakap ng isa't isa. Kinabukasan, habang mahimbing ang kanilang tulog, bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto ni Adrian. Nagpatayo kay Mia, at halos hindi na siya makahinga sa pagkabigla. Si Adrian naman ay mabilis na nagtakip ng kumot sa kanilang katawan. Makikita ang takot sa mukha ni Mia habang nakatingin kay Victoria, na umuusok ang ilong sa galit. What's the meaning of this? Nakatayo sa may pinto si Ma'am Victoria, nakadilat ang mga mata at gulat na gulat sa nasaksihan. Adrian. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng ina nito, nanginginig ang boses sa pagkagulat at galit. Dam ako ang tingin nito kay Mia, at masama itong tumingin. You have been seducing my son all along, Mia, sigaw nito. No, ma'am. Mahal namin ang isa't isa. Mahal ko si Mia, sagot ni Adrian sa ina. Are you kidding me? Adrian, hindi makapaniwala ang tanong nito. Magbihis kayo at mag-uusap tayo,
Sambit nito bago lumabas ng kwarto. Naiwan sina Mia at Adrian sa loob ng kwarto, kapwa tahimik at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang binasag ni Adrian ang katahimikan. It's okay, Mia. I got this. Akong bahala. Ipaglalaban kita. Anitong puno ng paninindigan. Tumango na lamang si Mia. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sabay silang pumasok ni Adrian sa opisina ni Ma'am Victoria matapos ihanda ang sarili. Pagkapasok pa lang ni Mia at Adrian sa opisina, agad na lumapit si Ma'am Victoria kay Mia at malakas itong sinampal. Walang hiya ka, malandi ka, sigaw ni Ma'am Victoria habang nanginginig sa galit. Di ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang lumapit sa anak ko? Napaatras si Mia, nanlabo ang kanyang paningin sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ma'am, tama na, sigaw ni Adrian. Agad itong lumapit kay Mia upang alalayan siya. Hindi kasalanan ni Mia, mahal namin ang isa't isa. Tumahimik ka, Adrian, madiing sagot ni Ma'am Victoria. Ikakasal ka na next week. Mas lalong nanlumo si Mia sa kanyang narinig. Hindi niya napagtanto na ang lalaking gusto niya ay ikakasal na pala sa iba. Hindi ako laruan na basta nyo nalang ipapakasal sa kung sino, sagot ni Adrian. Even if it's just for business, ma'am. Kung hindi dumating ang babaeng yan, walang magiging problema, galit na sagot ni Ma'am Victoria. Adrian, you will not leave this house until your wedding day. And you, Mia. Muling ako ang tingin nito kay Mia. Umalis ka na rito at huwag ka nang magpapakita sa pamilya namin. Ma'am, pakiusap. Nanginginig na sagot ni Mia. Lumayas ka, matigas na utos ni Ma'am Victoria. Unay marahan, tila tinatansya ni Adrian ang kanyang pagtugon. Ngunit nang hindi siya tumutol, naging mas mariin at mas mainit ang halik nito. Mula sa kanyang labi, bumaba ang mga halik ni Adrian sa kanyang leeg. Napasinghap si Mia nang maramdaman ang dahan-daang paghagod ng kamay nito sa kanyang ibaba. Lala, bulong ni Adrian, sigurado ka ba? Dahan-daang damilat si Mia. Oo, Adrian, mahinang sagot niya. Nagpatuloy si Adrian sa ginagawa nito. Naramdaman na lamang ni Mia na isa-isa nitong tinatanggal ang kanyang kasuotan. Ito ang unang beses na mayroong nakakita sa katawan ni Mia. Ang kanyang balat na porselana at makinis ay nagbigay ng kakaibang init sa silid. Napakurap si Adrian at ilang beses na lumunok habang pinagmamasdan ng maigi ang katawan ni Mia. Parang lalo itong hinihigop ng init at pagnanasa. Bawat parte ng katawan ni Mia ay mariing hinawakan ng lalaki. Huminto ito sa kanyang collarbone na tila naglalaro sa kulay ng kanyang balat. Napasinghap ang dalaga. It's okay, bulong ni Adrian sa kanya at hinalikan siya nito sa pisngi. Makalipas ang ilang minuto, hinubad ni Adrian ang kanyang damit at tumambad kay Mia ang matipuno nitong katawan. Pagkatapos, isinunod nito ang pantalon. Bumungad sa dalaga ang nakaumbok nitong alaga. Hindi na rin ito nagpatumpik-tumpik pa at agad hinubad ang natitirang saplot. Nang laki ang mga mata ni Mia nang masilayan ang naghuhumindig nitong alaga, napakalaki at tila nag-aalab pa. Napalunok si Mia, tila gustong umatras. I'll be gentle, sabi ni Adrian. Hinalikan pa siya nito bago kinuha ang isang bote ng langis mula sa drawer. Ibinuhos iyon ni Adrian sa kanyang balat at dahan-daang hinaplos ang kanyang katawan. Isinentro nito ang sarili, tila isang mandirigmang handang sumalakay. Adrian. Nauutal na tawag ni Mia sa pangalan nito. Hindi ko yata kakayanin yan. Ngumiti lamang si Adrian. Don't worry, Mia. You'll be fine. Teka lang, naputol ang sasabihin ni Mia nang bigla na lamang niyang maramdaman ang isang bagay na bumaon sa kanya. Sa unay masakit, pero habang tumatagal ay nagugustuhan na niya iyon. Naramdaman na lamang ni Mia ang mainit na likidong damaloy sa kanya bago narating ang sukdulan ng gabing iyon. Magkasama silang nahiga sa iisang kama, kapwa ninanamnam ang init ng yakap ng isa't isa. Kinabukasan, habang mahimbing ang kanilang tulog, bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto ni Adrian. Nagpatayo kay Mia, at halos hindi na siya makahinga sa pagkabigla. Si Adrian naman ay mabilis na nagtakip ng kumot sa kanilang katawan. Makikita ang takot sa mukha ni Mia habang nakatingin kay Victoria, na umuusok ang ilong sa galit. What's the meaning of this? Nakatayo sa may pinto si Ma'am Victoria, nakadilat ang mga mata at gulat na gulat sa nasaksihan. Adrian.
Anong ibig sabihin nito? Tanong ng ina nito, nanginginig ang boses sa pagkagulat at galit. Ako ang tingin nito kay Mia, at masama itong tumingin. You have been seducing my son all along, Mia, sigaw nito. No, no, ma'am. Mahal namin ang isa't isa. Mahal ko si Mia, sagot ni Adrian sa ina. Are you kidding me? Adrian, hindi makapaniwala ang tanong nito. Magbihis kayo at mag-uusap tayo, sambit nito bago lumabas ng kwarto. Naiwan sina Mia at Adrian sa loob ng kwarto, kapwa tahimik at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang binasag ni Adrian ang katahimikan. It's okay, Mia. I got this. Akong bahala. Ipaglalaban kita. Anitong puno ng paninindigan. Tumango na lamang si Mia. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sabay silang pumasok ni Adrian sa opisina ni Ma'am Victoria matapos ihanda ang sarili. Pagkapasok pa lang ni Mia at Adrian sa opisina, agad na lumapit si Ma'am Victoria kay Mia at malakas itong sinampal. Walang hiya ka, malandi ka, sigaw ni Ma'am Victoria habang nanginginig sa galit. Di ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang lumapit sa anak ko? Napaatras si Mia, nanlabo ang kanyang paningin sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ma'am, tama na, sigaw ni Adrian. Agad itong lumapit kay Mia upang alalayan siya. Hindi kasalanan ni Mia, mahal namin ang isa't isa. Tumahimik ka, Adrian, madiing sagot ni Ma'am Victoria. Ikakasal ka na next week. Mas lalong nanlumo si Mia sa kanyang narinig. Hindi niya napagtanto na ang lalaking gusto niya ay ikakasal na pala sa iba. Hindi ako laruan na basta nyo nalang ipapakasal sa kung sino, sagot ni Adrian. Even if it's just for business, ma'am. Kung hindi dumating ang babaeng yan, walang magiging problema, galit na sagot ni Ma'am Victoria. Adrian, you will not leave this house until your wedding day. And you, Mia. Muling ako ang tingin nito kay Mia. Umalis ka na rito at huwag na huwag ka nang magpapakita sa pamilya namin. Ma'am, pakiusap. Nanginginig na sagot ni Mia. Lumayas ka, matigas na utos ni Ma'am Victoria. Lumuluhang lumabas si Mia sa opisina at dumiretso sa kanyang kwarto upang iligpit ang kanyang mga gamit. Maging si Adrian ay walang magawa sa kanyang ina. Nang sandaling iyon, naduwag si Adrian at hinayaan ang ina nitong gawin ang mga bagay na hindi naman pabor sa kanya. Matapos mag-impake ng mga gamit, lumabas si Mia, bitbit ang kanyang malita. Anong ginagawa mo, Mia? Anong nangyayari? Tanong ni Manang Clara sa kanya. Aalis na po ako, Manang Clara, sagot niya dito. Anong ginawa mo at galit na galit si Ma'am Victoria? Tanong nito. Hindi niya ito sinagot at umiling na lamang bago tuluyang lumabas ng mansyon. Tinungo niya ang terminal ng bus at sumakay pa uwi sa kanilang probinsya sa Bicol. Sa huli, ganito pa rin talaga ang kalalabasan ng relasyon niya kay Adrian. Paano kung hindi na lang nila ipinilit noon? Siguro ay hindi ito mangyayari ngayon. Matapos ang ilang oras sa biyahe, nakauwi si Mia sa Bicol. Tinahak niya ang daan papunta sa kanilang bahay. Nagulat ang mga magulang niya sa kanyang pag-uwi. Lala, anak, gulat na wika ng inang si Helen at mabilis na lumapit kay Mia at hinagkan. Hindi mo sinabi na uuwi ka pala, Mia, turan ng amang si George. Napaluha si Mia habang niyayakap ang kanyang ina at ama. Inilabas niya ang lungkot at sakit na kanyang nararamdaman, pati na ang hiya sa ginawa niya para sa mga magulang. Ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang sabihin ang katotohanan sa kanyang pamilya, kung paano siya nagkaroon ng relasyon sa anak ng kanyang amo at ang pagpapalayas sa kanya. Habang si Adrian naman, unti-unting nawala ang kanyang tapang. Wala siyang nagawa upang tutulan ang desisyon ng kanyang ina. Pinili niyang manahimik kahit alam niyang sa bawat segundong lumilipas, palayo ng palayo si Mia sa kanya. Nasaan ang tapang at pangakong ipaglalaban niya ito? Bakit bigla siyang nagdalawang isip? O baka naman sadyang hindi sila itinadhana para sa isa't isa, na anuman ang gawin nila, may hadlang sa kanilang pag-iibigan. Nakakulong si Adrian sa kwarto matapos ang pangyayaring iyon, at hindi na siya lumabas hanggang sa araw ng kanyang kasal. Adrian, this is your wedding day. Get up and get ready. Utos ng kanyang ina pagpasok nito sa kwarto. Nanatili siyang nakahiga, hindi niya ito pinansin. Ganyan ka na lang ba araw-araw? Pwede bang makinig ka sa akin? Kaya walang naidulot sa iyo ang babaeng yun nagbago ka na. Hindi ka nakikinig sa akin. Nang sandaling iyon, hinarap niya ang kanyang ina.
Siya ang dahilan kung bakit ko na-realize na kontrolado mo ang buong buhay ko, sagot ni Adrian. Tumayo siya mula sa kama at tumingin ng diretso sa kanyang ina. Huwag mong sabihin yan, Adrian, mariing tugon ng kanyang ina. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo, para sa ikabubuti mo. Pero bakit pakiramdam ko, sa bawat desisyon mo para sa akin, unti-unti akong nawawala. Nagpakawala siya ng isang mapait na tawa. Hindi ko man lang nagawang lumaban para kay Mia, at ngayon ikakasal ako sa isang babaeng hindi ko naman mahal. Napalunok siya at huminga ng malalim. Siya ang dahilan kung bakit ako nagbago, at nagpapasalamat ako sa kanya, mariing tugon ni Adrian. Naging ako na ang totoong ako, ma'am. Hindi na ako yung Adrian na laging sunod sa gusto ng iba. Hindi na ako yung Adrian na natatakot ipaglaban kung anong mahalaga sa akin. Adrian, bakit mo ginagawa to? Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Umiling si Adrian. Ma'am, I understand. Pero sa sobrang pagsisikap nyo pong itulak ako sa kung ano ang tingin nyong tama, nakalimutan nyong tanungin kung ano ba talaga ang gusto ko. At ngayon, alam ko na. For 25 years, nabuhay ako na kayo ang nagde-decide ng lahat sa buhay ko. Pero ngayon, panahon na para ako naman ang masunod. Hindi na kaimik si Victoria. Walang mangyayaring kasalan, ma'am. Stay out of the company dahil simula ngayon, whether it's personal or business, I'm taking control of it. At sa unang pagkakataon, nagpa siya si Adrian, hindi ayon sa kagustuhan ng ina, kundi ayon sa tibok ng puso niya. Simula noon, si Adrian na mismo ang nagdedesisyon para sa sarili niya. Wala nang nagdidikta at wala nang pumipigil. Natutunan niyang manindigan para sa kung ano ang tunay niyang gusto. Ngunit tila huli na ang lahat. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging malaya ay wala na. Tuluyan na itong nawala sa buhay niya. Maaaring kontrolin ni Adrian ang sarili niyang kapalaran mula ngayon, ngunit ang pagkakataon nilang dalawa ay hindi na niya muling maibabalik pa. Makalipas lamang ang ilang linggo, nakaramdam si Mia ng matinding pagkahilo at pagduduwal. Napansin din niyang madalas siyang nakakaramdam ng pagkapagod at tila may pagbabago sa kanyang panlasa. Hindi niya napigil ang magduda na buntis siya, lalo pat may nangyari sa kanila ni Adrian. Hanggang sa pumunta na siya mismo sa ospital upang sumailalim sa pregnancy test. Hindi siya nagkamali ng akala, totoo nga, buntis siya. Nasa sinapupunan niya ang anak nila ni Adrian. Napaluha si Mia dahil sa saya. Kahit na mawala sa kanya si Adrian, dala-dala naman niya ang alaala ng kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng batang nabuo sa kanyang sinapupunan. Makalipas ang 6 na taon, masayang namuhay si Mia kasama ang kanyang kambal na anak at mga magulang niya sa probinsya ng Bicol. Sa mga nagdaang taon, hindi naging madali para kay Mia ang buhayin ng kanyang kambal dahil sa hirap ng buhay. Ngunit kinaya niya ito kahit mag-isa lamang siya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Hindi siya sumuko, bagkus, nagsumikap pa rin siya at ibinigay sa kanyang mga anak ang maganda at maayos na buhay. Gayunpaman, nalulungkot siya tuwing naiisip niya na hindi niya naibigay sa kanyang mga anak ang mga bagay na hinahangad nila, ang kalinga, gabay, at pagmamahal ng isang ama. Nang mabalitaan ni Mia na mayroong bagong asyenda sa kanilang lugar, hindi siya nagdalawang isip na mag-apply. Dahil naghahanap ito ng katulong, alam niyang kinakailangan niya ng pera upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Ayaw niyang umasa na lamang sa kanyang ama at ina. Kasalukuyang nag-aalmusal sina Mia at ang kanyang mga anak kasama ang inang si Helen at amang si George. Dahan-dahan lang sa pagkain, Adriana, nakangiting tugon ni Mia sa kanyang babaeng anak na si Adriana. Matako ito, malusog ang pangangatawan, at kamukhang kamukha ng kasintahan niyang si Adrian, kaya naman pinangalanan niya itong Adriana. Opo, Mama, sagot ng batang babae. Ngumiti naman sina Helen at Lucas. Mama, pakiabot po ng tubig, wika ng batang lalaki na si Lucas. Ngumiti si Mia, kumuha ng tubig, at inabot ito sa kanyang anak na lalaki. Heto, dahan-dahan sa pag-inom, paalala niya dito. Ang anak naman niyang si Lucas ay kamukha rin ni Adrian, ngunit mas kahawig niya si Mia. Anak, kumusta na pala ang pag-a-apply mo doon sa bagong bukas na asyenda? Tanong ng inang si Helen. Magsisimula na po ako sa Lunes, Nay. Tsaka tuwing Sabado't Linggo ang day off ko, sagot ni Mia. Mama, iiwan mo na po kami, malungkot na tanong ng batang si Lucas. Tumango-tango rin si Adriana.
Hindi, mga anak ko. Sa kabilang kanto lang naman ang malaking asyenda na pagtatrabahuhan ko, tugon ni Mia. Yehey, pwede po ba kaming sumama, Mama? Tanong ng batang si Adriana. Opo, Mama. Gusto kong makakita ng malaking bahay, ani Lucas. Magpapalam muna ako. Kapag pinayagan ako, isasama ko kayong dalawa, sagot ni Mia. Yay, sabay na sigaw ng kambal, na halatang excited. Dumating ang araw ng Lunes. Maagang naghanda si Mia at nagdala ng ilang kasuotan na magkakasya para sa 5 araw ng pananatili niya sa asyenda. Palem, mga anak ko, wika ni Mia at hinalikan ang kambal sa pisngi. Maaga pa ngunit gumising ang mga bata para lamang makita siya. Palem po, Mama. Pasalubong po namin, ha? Nakangiti si Adriana. Gusto po namin ng kotse-kotsehan. Magtatagal ang 5 araw, mga apo, wika ni George. Okay po, sagot ng kambal. Umalis si Mia at naglakad hanggang sa marating ang malaking asyenda. Pinagbuksan naman siya ng guard dahil kilala na siya nito bilang natanggap sa trabaho. Pagpasok niya sa asyenda, namangha siya sa napakalawak na lupain. Sa harapan ng asyenda ay may nakatayong isang napakalaking mansyon na mistulang palasyo. Naglakad si Mia papunta sa mansyon, kumatok siya, at wala pang 1 minuto nang bumukas iyon. Magandang umaga po, ako po yung bagong katulong, sabi ni Mia. Pumasok ka, sagot ng matandang ginang na kinikilalang Manang Rita. Halika, Iya, tumulong ka dito. Abala ang lahat sa paghahanda ng pagdating ni Madam at Senorito, sambit ni Manang Rita. Ngumiting tumango naman si Mia. Makakaasa po kayo, wika niya. Buong araw, abala si Mia sa pagtulong sa pag-aayos, pagluluto, paghahanda, at sa mga dekorasyon. Sobrang pagod ang natamo ni Mia nang dumating ang gabi. Habang nag-aayos siya sa kusina, biglang pumasok si Manang Rita. Halatang abala at kinakabahan. Lala, bilisan mo. Parating na sina Madam at Senorito, Anito. Nariyan na sila, sigaw ng isa pang katulong. Agad silang pamwesto sa harapan ng mansyon upang salubungin ang mga dumating. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng itim na mamahaling sasakyan. Welcome home, Ma'am Victoria. Welcome home, Senorito Adrian, bati ng mga tauhan ng mansyon. Napatigil si Mia sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay bumagal ang pagtakbo ng oras nang makita ang 2 taong huli niyang nasal ayan 6 na taon na ang nakakalipas, si Madam Catherine at si Adrian. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Napalunok si Mia at agad na napayuko. Hindi niya inaasahan na ang asyendang pinasukan niya ay pagmamayari pala ng pamilyang minsang naging parte ng buhay niya. Samantalang si Adrian ay nanatiling nakatayo sa harap ng sasakyan at hindi makagalaw. Para bang isang multo mula sa kanyang nakaraan ang biglang lumitaw sa harapan niya. Hindi niya lubos maisip na sa unang beses na pagpunta niya sa Bicol ay makikita niya kaagad ang babaeng minahal at mahal pa rin niya. Binabalak pa lamang ni Adrian na hanapin ito habang nag-stay sila sa Bicol, ngunit tadhana na talaga ang naglapit sa kanilang dalawa at hindi na siya pinahirapan pa ng pagkakataon. Lala, tawag niya dito, miyapit na sana si Adrian sa gawin ng dalaga nang bigla na lamang siyang harangin ng inang si Victoria. Anong ibig sabihin nito? Bakit nandito ang babaeng ito? Tanong ni Catherine. Hindi agad nakasagot si Mia, pero pinilit niyang maging kalmado. Ako po ang bagong katulong dito, ma'am, sagot niya ng mahina. Never. Alisin mo siya dito agad, mariing utos ni Catherine. Ma'am, let her stay, sagot naman ni Adrian. Anong pinagsasasabi mo? Hindi mo ba naalala kung anong ginawa ng babaeng yan? Inakit ka niya. Sinira niya ang reputasyon ng pamilya natin, galit na sanggol ng kanyang ina. Tama na, ma. Alam nating hindi iyon ang buong katotohanan, at hindi na iyon mahalaga ngayon, sagot ni Adrian. Napatigil si Madam Victoria, hindi makapaniwala sa ikan-ikilos ng anak. Samantala, si Mia ay tahimik lang na nakikinig. She's here to work, dagdag pa ni Adrian. Kung hindi mo siya gustong makita, hayaan mong gawin niya ang trabaho niya nang hindi mo siya pinapakialaman. Fine, matigas niyang sagot. Pero tandaan mo, Mia, isang pagkakamali lang at ikaw mismo ang palalayasin ko. Tumango si Mia at hindi sumagot. Let's go. Adrian, ani Victoria, sabay pasok sa loob ng mansyon. Sumunod na rin ang mga katulong, naiwan si Mia sa labas. Habang patuloy pa rin siyang nag-aayos, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humawak sa kanyang braso.
Napapitlag siya sa gulat, ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang mahigpit na yakap na bumalat sa kanyang katawan. Lala, tawag nito sa kanya. Hindi niya inaasahang iyon ay si Adrian. Ilang minuto ang kanilang pagyayakapan bago marahang inilayo ni Mia ang kanyang sarili. Baka makita tayo ni Ma'am Victoria, Sir Adrian. Pumasok na kayo sa loob, nag-aalala at kinakabahan na tugon ni Mia. Don't worry, Mia. It's okay. She can't do anything about us anymore. Patawad sa mga nangyari noon. Hindi ko nagawang ipaglaban ka't hinayaan na lamang kitang umalis, paghingi ng pasensya nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mia. We can start Mia. This time, wala nang makakahadlang sa atin, seryosong sabi ni Adrian habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Mia. Handa akong itama ang lahat ng pagkakamali ko noon. Handa akong ipaglaban ka kahit pa umalma si Mom. I can decide on my own, Mia. I know I failed you. I was weak, pero hindi na ako yung Adrian ng nakaraan. Ngayon, kaya ko nang manindigan. Mahal pa rin kita. Napasinghap si Mia. Ilang taon niyang inasam na marinig ulit ang mga salitang iyon, subalit alam niyang huli na ang lahat. Gustuhin ko man, pero alam kong huli na ang lahat para sa atin, Adrian. Huwag na nating ipilit pa. Tugon ni Mia at mabilis na tinalikuran si Adrian. Sa buong gabing iyon, hindi nakatulog si Mia sa dami ng kanyang iniisip. Maaga pa lamang ay ibinalik niya sa bag ang mga gamit na kanyang dala. Napagpasyahan niyang umalis sa asyenda at maghanap na lamang ng ibang trabaho. Pasimpleng lumabas si Mia ng kwarto at tinahak ang pasilyo palabas ng mansyon. Pagdating sa malaking gate, nakita niyang unti-unting bumukas ito. Palabas na sana siya nang bigla na lamang may humawak sa kanyang braso at marahang hinatak siya pabalik. Napasinghap si Mia at mabilis na lumingon. Doon niya na lamang nakita si Adrian. Saan ka pupunta? Tanong nito. Aalis na ako, Adrian, sagot niya. What? Why? Galit ka pa ba sa akin? Sunod-sunod na tanong nito. Umiling si Mia. Hindi. Pero kasi ayokong masira ang relasyon mo sa iyong ina, ang iyong pamilya. Alam mo namang hindi ako gusto ni Ma'am Victoria, dahilan ni Mia. It's not going to happen, Mia. Nag-usap na tayo tungkol dito. Hindi niya na tayo mahahadlangan pa, sagot ni Adrian. Umiling si Mia at tinanggal ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Please, hayaan mo na akong umalis, huling sambit niya. Walang nagawa ang lalaki at hinayaan na lamang na makaalis siya sa mansyon. Mabilis na naglakad si Mia pauwi. Pagkaraan ng 15 minuto ay nakarating siya sa bahay nila. Agad niyang napansin ang kanyang ina at ama na tila namamroblema. Nay, Tay, anong nangyayari? Tanong niya. Nagulat ang mag-asawa nang makita nila si Mia. Napatingin si Mia sa paligid, ngunit hindi niya mahagilap ang kanyang kambal. Nasaan po sina Levi at Adriana? Tanong niya. Anak, nawawala sila, kinakabahang sagot ng amang si Larry. Kani-kanina lamang nandito pa sina Levi at Adriana, tugon ng kanyang ina. Ano? Gulat na tanong ni Mia. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mia sa kaba, at umukit sa mukha niya ang takot. Saan naman sila pupunta? Diyos ko, problema na ito, naitanong ni Mia. Kanina pa sila nagpupumilit na puntahan ka, Mia. Siguro'y pumunta yon sa asyenda kung saan ka nagtatrabaho, sagot ni Helen. Walang sinayang na oras si Mia at mabilis na lumabas upang bumalik sa asyenda. Pinagpapawisan na siya, at ang tanging hangad niya ay makita ang kanyang mga anak. Sa kabilang banda, masaya sina Levi at Adriana habang naglalakad patungo sa asyenda. Tumigil sila sa harap ng isang malaking gate. Heto na yun, turo ng batang si Levi. Makikita na rin natin si Mama, sambit naman ni Adriana. Halika, pumasok na tayo, yaya ni Levi. Nakabukas ang malaking gate, at akma na sanang papasok ang dalawa nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na busina mula sa kanilang likuran. Isang malaking kotse ang papasok sa tarangkahan. Sa gulat, ang dalawang bata ay naupo sa lupa. Bumaba naman ang taong naroon sa loob ng kotse. Mamang driver, what happened? Tak ang tanong ng may katandaan na babae, si Ma'am Victoria. Kasama nito sa likuran ang isang matandang ginang. Ma'am, may dalawang bata po sa harapan, sagot ng driver. Tingnan mo yun, Manang Clara, utos nito, at mabilis na nilapitan ni Manang Clara ang dalawang bata na nakaupo pa rin sa lupa. Agad nitong tinulungan sina Levi at Adriana na makatayo.
Ayos lang ba kayo, mga Aiho at Iya? Tanong ni Manang Clara. Tumango sina Levi at Adriana, ngunit halata pa rin sa kanilang mukha ang kaba. Samantala, lumapit si Ma'am Victoria, nakataas ang isang kilay, at tinitigan ang dalawang bata mula ulo hanggang paa. Ngunit nagbago ang aura nito nang mapansin ang pamilyar na itsura ng mga bata. Nilapitan niya ito at pinagmasdan ng maigi. Ngumiti siya sa dalawang bata. Hay, anito sabay ngiti. Nakapagtataka ang sitwasyon na iyon dahil tila bumait si Victoria. Manang Clara, hindi ba't parang kamukha ko ang batang babae? Tanong ni Victoria sa ginang. Yun nga rin po ang napansin ko, Ma'am Victoria, pero mas kamukha po siya ni Sir, sagot nito. Tingnan mo yung mga mata nila. Parang kagaya lang sa akin. Parang ako lang noong bata, nakangiting turan nito. Anong ginagawa nyo dito, mga bata? Tanong niya. Nagkatinginan ng kambal. Gusto po naming pumasok sa asyenda. Nabalitaan po namin na malaki ito at merong malaking mansyon, namamanghang sagot ni Levi. Opo, at gusto rin po namin makita si Mama, sagot naman ni Adriana. Pakiramdam ni Victoria ay magaan ang loob niya sa mga bata. Hali kayo, ipapasok ko kayo, sagot nito sa mga bata. Talaga po, tanong ni Levi. Ang bait-bait niyo naman po, tura ni Adriana. Isinakay ni Victoria ang dalawang bata sa kotse nito at ipinasok sa loob ng asyenda. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Mia habang binabaybay ang daan patungo sa asyenda. Ngunit mabilis siyang hinarang ng gwardiya. Kuya Lando, pwede po bang pumasok, aniya? Umiling ito. Pasensya na, Mia. Ipinagbabawal kang pumasok ni Ma'am Victoria. Sige na po, Kuya Lando. Saglit lang po at aalis rin po ako agad, pakiusap ni Mia. Hindi talaga pwede, Mia. Matatanggal ako sa trabaho kapag sinuwi ko ang utos ni Ma'am Victoria, sagot ng gwardiya. Maya-maya lamang ay mayroong kotse ang bumusina sa likuran. Lala, tumabi ka muna, Mia bas ang kotse ni Sir Adrian, anito. Napatingin si Mia sa kotse na huminto. Lumapit siya rito, at saktong lumabas naman si Adrian. Lala, anong ginagawa mo rito? Ang akala ko, umalis ka na, anito. Pwede ba akong pumasok? May hinahanap akong mga bata turan ni Mia. Anong bata? Nagtatakang tanong ni Adrian. May mga bata na isinakay si Ma'am Victoria, turan ni Kuya Lando. Nagulat si Mia sa narinig. Adrian, pwede bang pumasok saglit? Kukuhanin ko lang yung mga bata, pakiusap ni Mia. Nagtataka man ay tumango ang lalaki. Halika, sumakay ka sa kotse. Makaraan ng ilang minuto, mabilis silang nakarating sa harap ng mansyon sa loob ng asyenda. Mabilis na lumabas si Mia at hinanap ang mga bata, ngunit hindi niya ito nakita sa labas. What's happening, Mia? At sino yung mga batang hinahanap mo? Naguguluhan na tanong ni Adrian sa kanya. Hindi niya ito pinansin at patuloy lang sa paghahanap habang sinusundan siya ng lalaki. Sir Adrian, nandyan na po pala kayo. Hinahanap po kayo ni Ma'am Victoria sa loob, tugon ni Manang Clara. Napalingon si Mia. Muli niyang nakita si Manang Clara. Manang Clara, Lala, ikaw pala, anito? Nandoon sa loob si Ma'am. Lala, bakit nandoon ang hinahanap mo? Sambit ni Adrian. Hinahanap, tanong ni Manang Clara. Dalawang bata po, Manang Clara. Meron kaming dinalang bata. Nandoon sila ngayon sa loob, sagot nito. Agad na sinundan ni Mia sina Adrian at Manang Clara papasok sa loob ng mansyon. Dumiretso sila sa malawak na kusina. Naabutan nila doon si Victoria habang masayang nakikipag-usap sa dalawang bata. Ma'am, tawag ni Adrian sa ina. Napalingon nito sa kanilang gawi at napako ang tingin kay Mia. Napinta ng galit ang mukha nito nang makita siya. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba't umalis ka na, Mia? Tanong nito, ang isang kilay ay nakataas. Ang dalawang bata ay napalingon din sa gawi nila nang marinig ang pangalan niya. Labis ang tuwa ng mga ito at mabilis siyang nilapitan. Mama, tawag ng batang si Lucas. Mama, miss na kita, mahinang sigaw ng batang si Adriana. Agad na yumuko si Mia para pantayan ang kanyang mga anak. Gama ng kanyang pakiramdam at ginantihan ang mga ito ng mahigpit na yakap. Miss ko na rin kayo, mga anak. Hindi ba't pinagbilin kung huwag kayong lalabas? Paano kung may mangyari sa inyong dalawa? Nag-aalalang tanong ni Mia. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Nakita po kami ni Lola Victoria. Sinama niya po kami dito sa malaking mansyon, paliwanag ni Adriana.
Nagulat naman si Mia at napatingin kay Victoria, na hindi rin makapaniwala sa nasaksihan nito. Hindi nito inakalang si Mia ang ina ng dalawang batang agad nitong kinagiliwan at nagaan ang loob dito. Habang siya ay naguguluhan matapos makita ang dalawang bata na kamukhang kamukha niya, narinig niyang tawagin ng mga ito si Mia bilang Mama. Lumapit si Adrian sa mga bata. Umukit din sa mukha nito ang pagtataka. Adriana, tingnan mo. Kamukha mo siya. Oh, naaaliw na sabi ni Lucas habang nakaturo ito kay Adrian. Ngumiti rin si Adriana. Kamukha mo rin siya, Anito. Hello, mga bata. Ah, ang ganda naman ng pangalan nyo, Adriana at Lucas, sabi ni Adrian. Opo, si Mama po ang nagpangalan sa amin. Sabi niya po na ang pangalan namin ay kinuha sa pangalan ng ama namin, sagot ni Lucas. Anong pangalan ng ama nyo? At nasaan siya ngayon? Tanong ni Adrian. Hindi po namin alam kung nasaan po yung papa namin, pero sabi po ni Mama, Adrian raw po yung pangalan niya, sagot naman ni Adriana. Natulala si Adrian. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Agad niyang niyakap ang dalawang bata at napaluha. Bakit ka po umiiyak? At bakit niyo po kami niyakap? Tanong ni Lucas. Ngumiti naman si Adrian. Ang gaganda't pogi niyo kasi. Mukhang nagmana kayo sa papa niyo, sagot nito. Is this all true, Mia? Ikaw ang ina ng mga batang yan, nagtatakang tanong ni Victoria. Opo, Ma'am Victoria, sagot ni Mia. Magtapat ka sa akin, Mia. May anak ba tayo? Tanong ni Adrian. Tumayo si Mia. Manang, maaari niyo bang ilabas muna ang mga bata? Hiling niya. Manang, no. Bakit mo ilalayo ang mga bata? Tugon ni Adrian. Oo, Adrian. May mga anak tayo. Sila ang mga anak natin, pag-amin ni Mia. Gulantang si Adrian, maging si Victoria. Why didn't you tell me, Mia? Bakit pa? Tanong ni Adrian, halatang nasasaktan. It's because I'm their father, Mia. Do you really hate me that much? Napailing si Mia. Hindi. Ayokong sabihin dahil para din sa'yo, Adrian. Hindi ba't kasal ka na? Ayokong masira ang pamilya mo. At saka, kung sasabihin ko, hindi rin naman yan matatanggap ni Ma'am Victoria, paliwanag ni Mia. What? No. Hindi pa ako kasal. I've never been married, sagot ni Adrian. Hindi ba't ikakasal ka na nung umalis ako? Tanong ni Mia. Hindi. Hindi yun natuloy, and it's because of you, Mia. Ikaw lang ang tanging kong papakasalan. Hanggang ngayon, ikaw pa rin, sagot ni Adrian. Napasinghap si Mia sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang may ibang pamilya na si Adrian, kaya't nawalan na rin siya ng pag-asa para sa kanilang dalawa. Hindi ka pa kasal? Mahinang tanong ni Mia, hindi pa rin makapaniwala. Umiling naman si Adrian. Hindi ako nagpakasal dahil hindi kita kayang kalimutan, Mia. Hinanap kita, pero hindi kita natagpuan. Akala ko iniwan mo ako ng tuluyan. Ngayon, alam ko na ang totoo. Alam ko na meron akong dalawang anak. Hindi ko sila hahayaang lumaki nang hindi ako kasama. Napatingin si Mia sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Adrian. Buo tayong pamilya, Mia. Ako, ikaw, sina Lucas at Adriana. Ngayon na alam ko na ang katotohanan, hindi na kita pakakawalan pa. Bago pa makapagsalita si Mia, biglang nagsalita si Victoria, na kanina pang tahimik ngunit halatang may iniisip. I've never agreed with the both of you, especially with you, Mia, Anito, nakatingin kay Lucas at Adriana. Pero hindi ko rin maitatanggi ang katotohanan. Ngayon ko lamang sila nakita, ngunit magaan ang pakiramdam ko sa mga bata. And I'm so happy that they are my son's children, my grandchildren. Nagkatinginan sina Adrian at Mia, hindi alam kung anong ibig ipahiwatig ni Victoria. Huminga ng malalim si Catherine. Kung gusto mong panindigan ang mga anak mo, Adrian, wala akong karapatang pigilan ka, Mia. Kung pinahirapan kita noon, aaminin kong mali ako. Pero ngayong alam kong may apo ako sa'yo, hindi ko hahayaang lumayo pa sila. Nagulat si Mia sa narinig. Tumingin si Adrian kay Mia at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Mahal pa rin kita, Mia, at gusto kong bumuo ng pamilya kasama mo. Napatingin si Mia sa kanilang mga anak na masayang nakatingin sa kanila. Ngayon lang niya nakita ang ganitong kislap sa mga mata ng kambal. Mama, gusto po naming makasama si Papa, inosenteng sabi ni Adriana. Opo,
Mama, masaya po kami na may papa na kami, dagdag naman ni Lucas. Napapikit si Mia, pinigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing darating ang araw na ito. Ngumiti siya ng may luha sa mga mata. Sige, Adrian, subukan nating buuin ang pamilya natin. Mula noong araw na iyon, unti-unting binuo ni na Adrian at Mia ang kanilang pamilya. Lumuhad si Adrian sa harapan ng kambal at hinawakan ang maliliit nilang mga kamay. Lucas, Adriana, simula ngayon, hinding-hindi ko na kayo iiwan. Pangako yan ni Papa, sabi niya habang puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Nagtatalon sa tuwa ang kambal at sabay na yamakap kay Adrian. Yay! Buo na ang pamilya natin, masayang sigaw ni na Adriana at Lucas. Naging masaya ang kambal sa piling ng kanilang ama. Si Ma'am Victoria, na minsang tumutol sa relasyon ni na Adrian at Mia, ay natutong tanggapin at mahalin ang kanyang mga apo. At sa isang araw na puno ng saya, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, sa wakas ay nagpakasal sina Adrian at Mia. Habang nakatayo sila sa altar, magkahawak kamay, alam nilang ito ang simula ng isang bagong kabanata, hindi na lang bilang 2 taong nagmamahalan kundi bilang isang buong pamilya. At sa huli, ipinag-gate man sila noon ng tadhana, ngayon ay pinili naman silang pag-isahin muli para ipagpatuloy ang kanilang sinimulang kwento. Dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli.